Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Bilang panimula, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Awit 66, talata 1 hanggang 20. At ganito po ang sinasabi. Awit ng pagpupuri at pasasalamat. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya'y ibigay, awitan siya't luwalhatiin siya. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihan. Ang lahat sa lupa ika'y sinasamba. Awit ng papuri yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Naging tuyong lupa kahit na karagatan. Mga ninuno nati doon dumaan. Dooy naramdaman labis na kagalakan. Makapangyarihang hari kailanman, siya'y nagmamasid, magpakailanman. Kaya huwag magtatangkang sa Kanya'y lumaban. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaran. O Diyos, sinubok mo ang iyong mga hirang. Sinubok mo kami upang dumalisay. At tulad ng pilak, kami idinarang, iyong binayaang mahulog sa bitag. At pinadala mo kami ng mabigat. Sa mga kaaway, pinaubaya, sinubok mo kami sa apoy at baha, bago mo pa dinala sa dakong payapa. Ako'y naghahandog sa banal mong templo na aking pangako na handog sa iyo. Pati pangako ko ng may suliranin ay ibibigay ko sa iyo dadalhin. Natatanging handog ang ialay ko. Susunuging tupa, kambing sa toro. Mababangong samyo, halimuyak nito. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos. At sa iyo'y aking isasaysay ang Kanyang ginawang mga kabutihan. Ako ay tumawag, sa Diyos ay nagpuri, Kanyang karangalan aking sinabi. Kung sa kasalanan ako'y nagpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos. Sa aking dalangin, ako ay sinagot. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, pagkat ang daing ko'y Kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya sa akin walang katapusan. Diyos po ang magpapala sa pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po ay manalangin. O Diyos amang pinakamakapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Salamat Panginoon sa pagkakataon na meron kami upang papurihan ka, pasalamatan ka at sabahin ka sa espiritu at katotohanan, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung ano po mga pagkakasala, Panginoon, na nagawa namin, Panginoon, upang maging karapat-dapat po kami sa inyong pagharap sa umagang ito, Panginoon. Ihanda niyo po ang aming sarili, Panginoon. Alisin niyo po sa amin ang mga pag-iisip, kabalisahan, Panginoon. Kayo po patuloy ang siya magpapatnubay sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga pagsubok nyo, Panginoon, sa araw-araw, na lalo nyo kaming pinatatatag, Panginoon, sa mga pagsubok na ito, Panginoon. Kayo po ang siya magpapatnubay sa aming tagapagsalita, Ama. Ingatan nyo po siya, Panginoon, at itago nyo po siya sa inyong likuran, Ama. At pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan. At ibinabalik po namin sa inyo ang papuri at pasalamat sa matamis sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa
inyong lahat. Salamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na binigay niya sa akin upang ipahayag ko ang kadakilaan niya sa aming pamilya. Tunay nga na pinupuri ko ang Panginoon at pinasalamatan na kahit minsan ay di niya kami pinabayaan. Di niya kami pinagkulang sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Sa katunayan, salamat sa Panginoon dahil patuloy naming nagagawa ang family bonding sa pamamagitan ng pananalangin at awitan tuwing alas 9 ng gabi. Tunay na pinakikita ng Panginoon ang mga katugunan niya sa aming mga panalangin araw-araw. Maging sa paggabay niya sa paglabas-labas at kahit ang virus ay nasa tabi-tabi lang natin, ang proteksyon at pag-iingat ng Panginoon ay sumasa atin. Patuloy kami nagpapasalamat sa Panginoon dahil tuloy-tuloy ang trabaho ng aking mga anak. At higit sa lahat, salamat sa biyaya ng Panginoon dahil madaragdagan na ang aming pamilya. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Salamat po. Tunay, Panginoon, sa araw na ito, sa ilang-asentro, ang pagpupuri namin ito, Panginoon. Ikaw ang aming tinatanggap, Panginoon. Ikaw ang dakila sa lahat, Panginoon. Ang Diyos ng himala, Panginoon. Ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. Ikaw lamang, Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Tunay, Panginoon, wala kang katulad. You're the only God, Panginoon. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Sing our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Sing our God is greater. Our God
Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa umagang ito na binigyan mo po kami ng pagkakataon uli na makapanambahan. Kahit na kami ay hindi magkakasama, ikaw pa rin ang siyang mapurihan sa buhay namin. Salamat Panginoon sa inyong pag-iingat. Salamat sa inyong paggabay. Salamat sa inyong pagtulong. Salamat sa lahat ng bagay na inyong binigay sa bawat isa. At patuloy na dalayan po namin ang pananambahan na ito sa umagang ito. Gabayan mo po ang inyong mensahero, Panginoon. Tulungan mo siya na ikaw ang siyang magbigay ng salita sa kanyang bibig, Panginoon. Tunay nga po na itago mo siya sa iyong likuran at makuha namin ang gusto ninyong sabihin sa bawat isa. Obra del Espiritu, kayo ang mangusap sa amin. Lord, lain ko po sa inyo ang PBCM family. Tulungan po ang aming chairman. Ikaw ang siyang magabay sa kanya, Panginoon. Patuloy na bigyan ng karunungan at ang aming mga elder, mga pastor, Panginoon. Tulungan mo sila sa kanilang paglilingkod sa kanilang iglesia, Panginoon. Lord, tunay nga po na ikaw ay siyang magbigay din ng galakan sa puso ng bawat Islam at kapayapaan na rin, Panginoon, lalo na sa pandemya ito. Tunay nga po na ikaw ang siyang magpagaling doon sa mayroong mga karamdaman at ikaw din po ang siyang magbigay doon sa mga nangangailangan at ikaw din po ang siyang magbigay ng trabaho doon sa mga kapatid na nagtrabaho. Tulungan mo sila at patuloy gabayan. Ikaw lamang po ang mapurihan sa umagang ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ngayon naman po, tayo po'y dadako sa pagbasa ng kanyang salita na matatagpuan po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi. Isang buhay na pag-asa. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan, at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamit natin ang isang kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang iyan na inihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto'y nasisira at pinararaan sa apoy upang malamang kung talagang dalisay. Gayun din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat, sa gayon kayo'y pupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumampalataya na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kanyang salita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta ang isang linggong nagdaan? Salamat sa suporta ninyo sa katatapos ng aming anibersaryo.
ng Arenda Bible Christian Church. Isang magandang pagkataon ulit para tayo ay makapag-aaral ng salita ng Diyos. At sa bahagi ito ay pinagkaloob sa akin upang magdala ng salita ng Diyos. Ang ating pag-uusapan ngayon ay masusumpungan sa unang Pedro, Kabanata 1, talatang 3 hanggang 9. Buksan po ninyo ang inyong Biblia at inaasahan ko na mayroon kayong Biblia sa nabanggit na pangungusap na yun. At babasahin ko sa wikang Tagalog, ganito ang wika. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak na tayo at muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Ang background po ng unang Pedro ay sa mga mananampalataya na tinawag niyang mga hinirang o pinili ng Diyos. Ang swerte, ba? Ang pangunahing layunin ng sulat na ito ay upang palakasin ang loob ng mga dumaranas ng pag-uusig at pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya. Ang pagbati ni Pedro sa kaniyang mga sinlatan na mga manlalakbay o nangalat sa buong imperyo ng Roma. Sinabi niya na ang kamatayan muling pagkabuhay at ang pagbabalik ng Panginoon ay nagdudulot sa kanila ng pag-asa. Pangalawa, thanks to the fathers for the purpose of trials for those who are saved. Verses 6 to 9. Okay? Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. Ano ba ang ibig sabihin ng ligtas at mamuhay na ligtas? Ito ay ang tinatawag na eternal security. Sigurado ka. Pag totoong meron kang pananampalataya o tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas at patuloy na pagpapasakop sa kanyang pangalan, ikaw ay ligtas at ang kaligtasan iyon ay hindi mawawala. Hindi yon pag tinanggap mo siya ngayon at nagkasala ka, hingi ka ng tawad at tatanggapin siya ulit. Letter A, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ang kaisipan ni Pedro, ang kaligtasan ay buhat sa Diyos. Ang tanging niyang magagawa ay magpasalamat sa Kanya. Ito ay dahil sa motibo ng Diyos sa Kanyang gawa ay nasusumpungan lamang ito sa tanging masaganang awa. Kinaawan tayo ng Panginoon. Refers to God's unmerited favor toward sinners in the hopeless condition. He has given us new birth. Letter B, has begotten us again. The wording of begotten us again is different from born again, but the meaning is the same in John chapter 3, verse 3. Sinasabi ko sa inyo, maliban ay panganak na muli ang isang tao, hindi siya pagharian ng Diyos. Bakit nga sinasabi muli siyang ipinanganak? Ipinanganak tayo, halimbawa ng ating mga magulang, iyan ang pisikal na kapanganakan. Kinakailangan natin kung paano meron tayong pamilya, meron tayong apelyido, meron tayong ama, at meron tayong tinatawag na mga kapatid. Yan din ang naging karanasan natin sa espiritual na buhay. Kinakailangan ipanganak muli ang isang tao. Has begotten us again.
Ang isang Kristiyano ay dalawang beses ipinanganak, pisikal at spiritual. At minsan lang siyang mamamatay. At iyan ay ang pisikal na kamatayan. Ang walang pananampalataya kung iyong ituring sa sarili mo ay taga dito ka sa lupa. Tiyak, abala ka sa maraming o makamundong gawain. Hindi ka manlalakbay na tulad ng pagturing ni Pedro doon sa mga nangalat sa mga Hudyo sa imperyo ng Roma. Kaya importante ipanganak ang isang tao ayon sa ating binasa kanina sa John chapter 3, verse 3. Ang ibig lang sabihin nito ay ikaw ay nilikha ng Panginoong Diyos katulad ni Adan na pagkalikha ayon sa kaniyang kapangyarihan. Kung ikaw ay sumasampalataya na kay Kristo, ikaw ay muling ipinanganak. Siya o kayo'y bagong nilalang. Ang dating mga buhay ay nagsilipas na. Mayroong ng pagbabago. Narito, sila'y pawang mga bago na. Hindi mo na ma-enjoy ang dating mong paraan ng pamumuhay. Dahil iyon ay labag sa kalooban ng iyong tagapagligtas. Tingnan natin ang chapter 1, verse 23. Sa baba lang niya. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamagitan ng salita ng Diyos na bubuhay at namamalagi. Ang tanong, paano maborn again o ipanganak na muli? Simple lang. Tandaan ang A, B, C, D. A, accept. You are a sinner. You need a Savior. B, believe the work of Jesus at the Calvary. C, confess your sin unto Christ only. D, devote yourself and follow Him. Bakit? Kasi nga, tumanggap ka. Ang Panginoon Jesus ay nasa puso mo. So, kinakailangan ay sundin mo. Bakit? At para saan? Para sa to a living hope. We are born again to a living hope because we have eternal life and a Savior who has conquered death Himself. Ito ang dahilan kung bakit tayo pinanganak na mag-uli, sapagkat ang buhay na pag-asa ay ginagarantihan lamang ng Panginoon Jesus doon sa mga ipinanganak na muli. The hope lives because it is set on an inheritance, incorruptible. So, ang buhay na pag-asa at tinatawag na hindi magbabago, ito ay nakareserba na sa atin sa langit. Importante ito. Bagamat nandito pa tayo sa lupa, namumuhay, nakikihalubilo, dahil hindi talaga tayo taga rito. Incorruptible and undefiled does not fade away. Hindi nabubulong, hindi nasisira, hindi naluluma, at lalong hindi kumukupas ito. Hindi nilarawan ni Pedro ang ating mana. Kung ano yung hindi mana, napakadakila para maipaliwanag kung paano ito nilarawan ni Pedro. Our inheritance is like the inheritance of Aaron. Ano nga ba ang mana ni Aaron? Sino nga ba si Aaron? Ito yung nasa lahi o lipi ni Levi at ang tribo ni Levi ang pinili. Sila ang espesyal na lingkod ng Diyos. At particular na ito si Aaron. Siya ang pinakamataas na lingkod ng Diyos. Ang tawag ay chief priest sa wikang Ingles. Pangunahin ito ang sinasabi ng Panginoon kay Moises kung paano paghati-hatiin ang mana nila kung nasasakop na nila ang lupang pangako. Tingnan natin ayon sa sinasabi ng Bilang 18:20. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, huwag kang magkakaroon ng mana sa kanilang lupain, ni magkakaroon ka ng anumang bahagi sa gitna. Ako
ang iyong bahagi at iyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel. Kung titingnan mo, kaawa-awa naman ang tribo ni Levi. Ang pamilya ni Aaron, wala silang ari-arian o kayamanan sa mundong ito dahil sila'y mga lingkod ng Diyos. Kaya, ang sabi ng Panginoon, ako ang inyong mana. So, anong pipiliin? Mana natin sa lupa o mana natin sa Panginoon? Iyan ang tanong na iwan ko sa inyo. Pero, ito naman ang patutuo ni David. Sa Aklat ng mga Awit, 16, talatang 5 at hanggang 6. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong kamay. Mga kaloob mo sa akin ay kahanga-hanga. Napakaganda ng iyong pamana. Ang galing ng manang ito. Pero sabi ng mga lahi ni Levi, yung mga naglilingkod sa templo, higit pa sa mga mana nila sa lupa. Sabi ng Panginoon, ako ang mainam ninyong mana. Naalala ko tuloy si Kuya Robert. Noon sabi niya, wala akong mana, wala akong sariling bahay dito sa mundong ito, sapagkat ako'y isang manlalakbay lamang. Siguro marahil naalala niya ang Aklat ng Mateo, hindi ko lang alam, pero ito ang sinasabi ng Mateo 6:19-20. Sa halip, impukin ninyo ang mga kayamanan sa langit, do'y walang naninirang tanga at kalawang at nakakapasok na magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Oo nga naman, ika nga ay napakahalaga yun. Kasi ang manang yan, well, hindi naman masama mayroong mana, pero dapat pahalaga natin ang manang nasa langit na nakalaan para sa atin. Ito ang sinasabi niya. Who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to the revealed in the last time. So, tayo ay iniingatan ng Panginoon at tinatago tayo ng Panginoon sa kanyang palad. Ang galing, di ba? In John chapter 20, verse 20, I would say John chapter 10, 28 and 29. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw sa akin ninuman sa aking Ama. Pag sinabi sa ating ito'y kapangyarihan, tiyak ang manang ito siguradong maliwanag pa sa sikat ng araw. Bakit tiyak? Dahil hawak tayo ng Panginoong Jesucristo. Tayo ay iningatan ng kanyang kapangyarihan, ensuring that He will endure through faith. Makakatawid tayo, mga kapatid, at magagawa natin ang pamuhay Kristiyano kahit may pandemya pa man. Lalong maranasan natin ang presensya ng Diyos, personal o pamilya, upang tayo lumago sa pananampalatayang ito hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Ibig sabihin sa ating pagpapaubaya, pagpapasakop sa Kanya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. The person who is kept is a person abiding a continuing relationship of faith with God. Bakit kailangan ang pag-iingat ng Diyos? Dahil maraming pangamba sa labas. Oo nga naman, delikado. Maging sa ating puso. Di ba? Kahit wala na ang pandemyang ito, iyong style ng mundo at mindset nito, hindi ito katulad ng ating kaisipan. Binago ni Kristo. Nandyan pa din ang delikadong kalagayan. Ang ating kahinaan, hinahanap din natin paminsan-minsan niyan. Ang mga bagay na nakakapagbigay saya, pansamantala lang naman din yun. Hindi lang puro lungkot na dinadaanan o pagsubok, tanging sa Panginoon lang
natin masusumpungan ang tunay na kaligayahan. Pangalawang paksang ating pag-uusapan, thanks to the fathers for the purpose of trials for those who are saved. Verse 6 hanggang 9. Na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo sa muling pagsubok, upang ang pagsubok na sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo, na hindi ninyo nakita ang inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan na kayo'y gagalak na totoo, na may galak na di masayos at puspos ng kalwalatian. Verse 9, na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Ang layunin o hangarin ng pagsubok ay para sa isang ligtas na Kristiyano na mayroong totoong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Mag-iingat mga kapatid, dahil maraming nagsasabing born again. Pero sa pagpapatuloy bilang manlalakbay sa mundo ito, napunta sa maling katuruan, hindi na naniwala sa Panginoong Jesucristo. Nakakalungkot naman ganun, ano? Bakit? Siguro, hindi talaga naranasan kung paano. Malinaw ang sinasabi ng Biblia. Gayon din ang 702 DZAS, Far East Broadcasting Company. Panginoong Jesucristo, ikaw ang totoong Diyos. Ang unang Pedro para sa mga mananampalataya, particularly ito sa mga nangalat na Hudyo sa Imperyo ng Roma, at siyempre kasali tayo dito. Kahit tayo ay mga Hintil, naging Hudyo tayo dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, the Messiah, ay mananatili siyang ligtas. Naalala ko si Kuya Pidjong, kapatid ng ating Elder ODM, ang tawag nila sa mga born again sa Pampanga ay mga taong ligtas. Halika kayo, nandito ang mga taong ligtas. Pakinggan natin sila. Bakit pakikinggan natin sila? Dahil sila ang mga taong nagsasaysay tungkol sa mga kagpuhanan sa langit, dahil nakapasok na sila sa pamilya ng Diyos. Ang galing naman, ano? At ang tawag sa kanila ay mga anak ng Diyos. Well, tingnan natin ang aklat ng Juan 1 verse 12. But to all who believe Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay makakatakas o maiiwasan ang mga pagsubok, dahil sa pagsubok o ang pagsubok o trials ay mayroon itong hangarin sa paghubog sa ating buhay mananampalataya. And these you greatly rejoice. We especially rejoice in God's keeping power when we are grieved by various trials. Ang pagsubok na ating dinaraanan at dadaanan pa ay naranasan din ito ng mga naunang mananampalataya. Kaya dapat tayong magpasalamat sa Diyos, lubos na katuwaan. Bakit ganon? Nagdurusa ka na nga, dumadaan pa sa kahirapan, pero nandyan ang nag-iingat sa atin. Meron siyang keeping power kung tayo ay dumaranas ng pagsubok, knowing that He will keep us safe. Dito natin ma-appreciate ang sabi ni Pedro, ibilang ninyo ang totoong kagalakan, masaya. Iyan din ang sabi ni Apostol Santiago, pagka kayo ay dumaan sa pagsubok,
gusto niya o tayo na tumibay at tumatag sa pananampalatayang ito na bigay ng Diyos. There be faith tested by fire, much more precious than gold that perishes. Ang pagsubok na yan ay higit na mahalaga kaysa anumang yaman sa mundong ito na maaaring angkinin natin sa kasalukuyan. Kung ang ginto ay pinadadaan sa apoy, ay lalo na ang pananampalatayang Kristiyano. Di ba? Gold is one of the most durable of all materials. Ang ginto ay isa sa mga napakahalaga, pinakamatibay na metal. Kahit saan tayo magtungo, sa mall, dami nagkalat dyan. Meron tayong gintong makikita, lalo na sa langit. Pag tayo ay nandun na, wow, ang galing. Ang lalakarin mo, o natin, biro naman ay lantay na ginto. Siguro, ay talaga may enjoy ka. Pero mas higit na ma-enjoy mo, hindi lang ito, kundi makita mo natin ng mukha ng Panginoon Kristo. Diba? Mas mahalaga yun. Ganun pa man, ang ginto dito sa lupa, isang araw, mawawala. Yan, kapatid. Ngunit ang ating pananampalatayang bigay ng Diyos ay hindi mawawala, kundi ito ay mananatili at hindi kukupas. Well, si Job ay dumaan ng kahirapan. Tingnan natin, Job chapter 23, verse 10 hanggang 11. But he knows where I am going. And when he tests me, I will come out as pure as gold. For I have stayed on God's paths, I have followed his way and not turned aside. Sa buhay na dinanas niyo, napakahirap talaga. Ngunit naging tapat din siya, kaya nasabi niya ang mga pangusap na yan. Ang galing, di ba? Pero ang kahirapan yun dahil lubos ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Letter C, receiving the end of your faith. The end of your faith is the return of Jesus and the ultimate salvation of your souls. Dahilan sa mayroon tayong pananampalataya na napakahalaga ito kaysa anumang mamahaling material sa mundo ito. Ito ay magkakaroon ng lubos na katuparan. Dito natin mai-enjoy ang buhay sa paglalakbay kahit wala pa tayo sa kabilang dulo, pero pagdating ng ating Panginoon ay makarating na din tayo doon dahil siya ang katuparan ng pangako. Ang galing, di ba? Obligado tayo magtiis ng kaunti sa mga pang-araw-araw nating gawain, mga kapatid. Na may katuwaan, siyempre, hindi yung gumawa ka na, nahihirapan ka pa. I-enjoy mo. Hindi man natin nakita ang Diyos ngayon, sabi ni Pedro, alam ninyo, I will be with you. Talagang pinagpala nga lang si Pablo na tinatawag ng apostol. Biruin mo naman. Nakausap, nagpakita ang Panginoon Jesus, bagamat nandun na sa langit. Nagpakita sa kanya sa daan, patungong na pa, Damasco. Ang lupit pa naman nun. Ituloy lang ninyo ang kwento doon, ha? Para ma-challenge kayo ano ang kwento ng buhay ng Apostol Pablo. Sabi ng Panginoon, mapalad ka Tomas, nakita mo ako na nampalataya ka. Pero higit na mapalad ang mga sumasampalataya na hindi ako nakikita. So, nandoon yung extra blessing. Praise the Lord. The word joy inexpressible, ibig sabihin, kagalakang hindi kayang ipaliwanag. Dito lang natin ito mababasa sa New Testament book. Nagpapakilala na napakadakila, profound in English word, ang pagmamahal ng ating tagapagligtas, hindi natin nauunawaan sa kabila ng pagsubok. Sabi ni Pedro, count it with pure joy. Ito ang tatak ng mga manampalataya kay Kristo na tayo'y mga anak ng Diyos. Ito ang hamon sa ating buhay sa ngayon. Marahil ang pandemya, hindi natin alam kung hanggang kailan ito. Kaya magpatuloy tayo bilang mga anak ng Diyos sa kabila ng kaunting pagtitiis, kaunti lang naman yun, ay
isipin nating mabuti na ito ay nagbibigay kasiyahan at ang ating pamumuhay dapat itong makita una sa kasambahay natin, mga kaibigan, kapitbahay, higit sa lahat ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Share Christ. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. God bless you. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him and all that I do, yielding allegiance
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Isang magandang pagkakataon ito upang tayo ay magdiwang bilang pasalamat sa Panginoon sa kanyang dakilang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo ngayon ay sama-samang gumawa at sundin natin ang sinasabi ng Panginoon sa atin, ang kanyang tagubilin. At babasa po ako sa banal na kasulatan sa unang Korinto 11, chapter 11, verse 23 hanggang sa verse 30. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesus, noong gabing siya'y pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpapasalamat at pinagpiraperso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito para sa pag-alala sa akin. Kaya din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasaktin ang marami sa inyo at may ilan lang namatay na. Okay, katuruan po ng kasulatan at siyang katuruan natin ay ginagawa po natin ito tuwing every first Sunday of the month. At yun po ang ating pagdiriwang. At maalala po natin na ito po ay tagubilin ni Apostol Pablo na siyang ating ginagawa. Ang ating mga sarili, kung saan tayo pumunta, kalipas ang ilang araw, isang linggo, ay maaaring nadumihan tayo. Kaya nga po ay tayo po ay lumapit sa Panginoon. Dahil ang tagubilin nito ay ang sino mang makibahagi sa banal na hapunan na ito na hindi maayos ang kanyang sarili ay may kahirapan. At dito po ay pinapaalam sa atin na ang lahat po ay inimbitahan na makisama sa dulang o makibahagi sa dulang ng Panginoon Jesus. O maaari sabihin, pwede ba akong makibahagi dyan? Ako ay hindi pa naman bautismado. Well, salamat sa Panginoon at ang desire mo yan ay okay yan, maganda yan at kinakailangan sumama ka kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon Jesus at tinanggap mo siya sa iyong buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Hindi po dahilan yan na hindi ka pa nabautisman. At isa sa bahagi niyan ay makipag-dialogue ka sa iyong pastor at magpabautismo ka kung yun ang nais ng iyong puso. Pangalawa ay patuloy nating idulog ang ating sarili kasi nga kung minsan tayo ay mayroong sinasabi natin na hindi minsan nagkakasundo ang mga magkakapatid. Maging salaman man, minsan hindi maiwasan. Pero sa ating spiritual na kapatid bilang kapatid ni Kristo na ating Panginoon ay makipagbatiho tayo. Hindi ko po pwedeng hindi ako makibahagi ng gulang kasi marumi ako, mayroon akong kasalanan. Ang sabi ng ibang bahagi ng Biblia ay pansamantalang iiwan mo muna yan pagkasundo ka at makibahagi ka sa dulang ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng magyabang na may kasalanan ko, lahat tayo nagkasala. Pero dahil nga sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, ay lilinisin niya tayo. Yun ay pangako ng Diyos sa atin. Kaya yung iba naman, at kung sakasakali na hindi ka pa sumampalataya sa Panginoong Jesus, o wala pa si Kristo sa buhay mo, pero nagnanais kang makibahagi sa dulang na ito kasi nasanay po tayo sa ibang katuruan pag nagkasala ka, mag-umpisa ka lang
at tatanggap ka na nun. Pero dito sa katuruan na sinasabi ng Biblia ay maliwanag na sinasabi niya. Simple lang kaibigan. Una, aminin mo na ikaw ay isang makasalanan at kailangan mo ang Panginoon Jesus. Pangalawa, sampalatayanan mo lang ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At siya ay ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iyong kasalanan, sa ating kasalanan. At siya ay inilibing at muling nabuhay para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. At doon ay humingi ka ng tawad at sa pamagitan noon ay bibigyan ka ng pabor ng Diyos. At kung tanggapin mo siya, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Pwede kang makibahagi sa dulang na ito ng Panginoong Jesus sa iyong puso, at yun ay isang matibay na katotohanan na ang Diyos ay nakabahagi na sa iyong buhay din. Kaya dito sa bahagi ito ay ito yung pagkakataon na tayo po ay lumapit sa Panginoon, tayo po ay manalangin at ihabilin natin ang gawain ito sa Kanya. Salamat Panginoon Jesus sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, at tunay nga po dakilang Diyos na kayo ay hindi nagbabago sa iyong pangako at patuloy kang nagbibigay ng pabor sa iyong mga anak at patuloy na nagbibigay ka ng garantiya na kami ay lalapit sa iyo at hindi lang paglinis sa aming mga kasalanan ay ginagarantihan mo na linisin mo kami. At tunay nga po Panginoong Diyos, salamat sa dakilang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay mo ang iyong sarili, nabugbog ang iyong sarili doon para kami ay patawarin. Sa halip na sana kami, ikaw Panginoon ang binigay mo doon ang iyong sarili sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, salamat mo dahil dapat kami ay tumanggap ng ganong parusa. Pero mahal mo kami. Salamat po sa iyong dakilang ginawa na iyon. At salamat sa pagtigis ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo. At yun ang dahilan kung bakit meron kaming katiyakan ng paglinis ng aming kasalanan. Sapagkat ang sabi ng iyong pangusap, ng iyong salita, kung walang pagdanak ng dugo, ay walang paglilinis ng kasalanan. Kaya maraming salamat po, dakilang Diyos. At sa mga sandaling ito ay nais po namin pasalamatan ka sa iyong dakilang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Muli, tanggapin mo pagpod. Salamat sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, tayo ngayon ay magbahagi ng sinasabi natin tinapay. Panginoon Jesus, nung gabi sa ipinagkaloob, ay dumampot siya ng tinapay. At ang sabi niya, ito aking katawan, ang nabasag dahil sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sa tuwina, kaya po tayo ay every first Sunday of the month. Iba naman ay every Sunday makibahagi sa banal na hapunan. Meron namang iba ay twice a year. Depende po sa grupo na pagkasunduan nila. Kaya salamat din sa atin, mga leadership. Kaya sabi niya, ito pong tinapay na ito ay naging simbolo ng katawan ng Panginoon Jesus na basag doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ng banal na kasulatan ay ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya sabay-sabay po kayong kumain, at kung meron po dyan sa inyo ay sumabay po kayo sa akin. Tanggapin natin ito bilang pag-aalala sa Kanya. Ganyan din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang sarong at sinabi, ang sarong ito ang pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo makibahagi sa dulang nito. Tayo po yung manalangin sa Panginoon. Ama namin, maraming salamat din po Ama sa iyong kabutihan. Salamat sa elemento ito ng tinapay at ng Diyos na ito na bilang pag-alala sa inyo
Salamat po ng marami sa iyong ginagawa. Minsan pa, napakabuti mo, O Diyos, sa amin. Mahal mo kami sa patuloy na paglalakbay na maalala namin kayo sa tuwina na maglingkod sa inyo. Maingat po namin binabalik sa inyo. Huwag salamat sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amang mapagpala sa lahat, salamat po sa mga salita mong inihayag sa amin ng iyong maglingkod ngayong umaga. Salamat, sinariwa mong muli sa amin ang aming kaligtasang kaloob po ninyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa manang inianda po ninyo. Hindi pwedeng nakawin, naka-preserve dyan sa langit. Manang lumalago pa sa pamagitan ng aming paglilingkod. Tulungan mo kami na magtatapat. Tulungan mo kami na mag-focus kami sa mga bagay na makalangit na siya ng mga aming mamanahin at pupuntahan at aming may enjoy magpakailanman. Pagpalain mo po ang aming buhay sa mga panahong ito habang kami ay narito sa lupa. Mabuhay kaming bilang ligtas, bilang anak ng Diyos sa aming mga pagkilos, sa aming mga pananalita, sa aming pagkikipag-ugnay sa ibang mga tao. Matutunan nila at makita nilang kami mga mananampalatayang tinupos po ninyo. Salamat po. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mangabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman.